360 pesos per day ang pinapasahod sa kanila. For 12 hours, so walang OT yan. At magkano sa Pampanga ang minimum? 420 po, Idol Rafi. 420. So kung plus 12 hours, 4 na oras silang overtime, magkano yung 630 dapat? 420 plus overtime, magkano bang overtime nila? 52.5 ang per oras po nila, Idol Rafi. Okay, so 52.5 times 4, 210 po. 210. Yes po. Yun po Okay. yung OT nila. 210 ang kanilang OT Opo, dapat po. kada araw. Opo. Tapos magkano minimum? 420. 420. Okay, so 630. Now, 630 minus 360 lang yung natatanggap nila. Opo. So therefore, 270. So every day, 270 pesos ang nawawala sa mga manggagawa o ninanakaw ng amo sa mga manggagawa niya. Pero ito ang pinakamasaklap. Ikwento mo, Sherry. Pasado alauna po ng madaling araw, hinold up po ng dalawang kalalakihan. Ito pong R1 fuel station, dyan po yan sa may Mexico, Pampanga. At meron tayong video. Meron pong video. Pakita natin video. Panoorin. Hawak-hawak ng isang hold-upper, yung isang gasoline boy na naka-uniforme ng pulat na kasombrero. And then tatlo sila hinakot, tinulak sa cashier's booth. At may backup na isa yung hold-upper na naka-blue. At dalawang tumutok ng baril doon sa tatlong gasoline boy. Okay? Okay? And then, matapos maipasok sa cashier's booth, ay doon nata kinuha na yung pera. Sumakay na ito ngayong naka-blue na hold-upper and then naputo na yung video doon. Yes. Itong masaklap, ninanakawan na nga po nitong gasoline station ang kanyang mga gasoline boy kinukupitan. Now, nang ma-hold up yung gasoline station, anong ginawa ng amo? Ayun na nga mga kapatid. Ang pinakamasaklap dito, kinaltas sa kanila yung 16,000 pesos na na-hold up doon sa tatlong gasoline boy. Kinaltas sa sahod nila, Idol. Kaya nga the poor becomes poorer. Pobre na nga, pinobre mo pa. Ninanakawan mo na nga, kinukulang mo yung sweldo dito sa mga pobre mong manggagawa, itong mga gasoline boy. Pagkatapos na-hold up ka, siguro nakarma ka dahil sa panggagansyo mo sa kanila. Ngayon, yung hinold up sa'yo, yung perang nawala sa'yo, 16,300 pesos, ikakaltas mo sa mga gasoline boy. Di ba, mga sir, mga ma'am, di ba nakakainit ng ulo po yan? Matindi itong ginawa sa kanila. Mr. Alejandro Manaloto Jr., magandang hapon po, sir. Ganda nga po, sir. Sorry sir kung medyo nagalit po ako sa umpisa pa lamang dahil nakita ko po yung sobrang pang-api na ginawa sa inyo. Sobrang baba ng pasweldo. Araw-araw sir, alam niyo ba na 270 pesos ang nalulugi sa inyo? Hindi po, sir. Ginawa namin yung computation ngayon lang. Gaano na kayo katagal dyan sir sa inyong trabaho? Magwa 1 year na po. At wala kayong Bali, benefits? Wala po, wala. 1 year na at walang benefits. Now, pakikwento po sa amin yung nangyaring pang-hold up sir. Kailan po ito? Nung November 6 po, sir. November 6. Anong oras po yun sir? Mga around 1 a.m. po. 1 a.m. madaling araw. Dalawa pong kalalakihan, pareho naka-helmet at tinutukan kayo ng baril. Hinakot kayo, dinala kayo doon sa cashier's booth. Opo. Pagdating po sa cashier's booth, Una po, sir, nagpagas po sila. aha, okay. Tapos, nung paggas ko po, bali, natapos na po, kinuha ko na yung bayad. Pagtalikod ko po, doon na ako hinawakan. Tinutukan na po ako ng baril. Wala ko kayong security guard. Wala po, wala. So, tinutukan na kayo ng baril, nakita na doon na hinakot kayo, pati yung kasama mo, yung katabi mo ngayon, dinala kayo doon sa cashier's booth. Pinasok kayo doon, tatlo kayo eh. Okay? Habang nandoon po sa cashier's booth, nilimas nila yung pera. Opo, kinuha po yung kaha namin, sir. Tapos yung isa, nakikita doon sa video na sumakay ng motor, umalis na. Naiwan yung isa. Hindi po. Lumipat lang po siya ng pwesto kasi po meron pong papagas na jeep. Lumipat siya ng pwesto. Biglang naputol na. Oo, Yung kasi paglabas niya, hawak-hawak pa rin yung baril niya, nakadraw, and then may papagas na jeep. Nakita nung jeep yung pangyari na may hawak-hawak siyang baril. Opo. Siguro natakot po. Umalis din po agad yon pagkatapos po. Ayun, oh. Okay. Now, nireport niyo po sa police yung pangyari. Opo. Agad-agad. May dumating po ng mga police para mag-imbestiga. Opo. Matapos po makapag-imbestiga yung mga police, ano po yung sumunod na nangyari? Ano pong sinabi ng amo o ginawa sa inyo? Wala po. Kinabukasan na nagalit na po kasi nga bakit daw yung pera hindi natabi. Nagalit, bakit yung pera hindi natabi? Anong gusto niya mangyari? Yung pera, saan itatabi? Hindi kasi po, ang ano po dito, bago po kami mag-break time nun, tinabi na po namin talaga yung pera. Okay. Yung hindi po namin alam na may po yung kaha, may laman po pala. Okay. Yun po yung tapos yun na po, nangyari na po nung Sir Gerald, magandang hapon. Sir, good afternoon po. Kayo pong area manager po ng R1 Fuel Station. Opo,
Idol. Sir, makatalungan ho ba yun na wala na nga sa tama yung pasahod, below minimum, walang OT, walang benefits, at pagkatapos nung kayo po'y ma-hold up yung inyong gas station, pati ba naman yung pera na hold up, ikakaltas pa rin sa kanila? So sobra naman pang-api yan, sir. May benefits po, sir. Ano pong benefits meron kayo? Ano po, sir, yung is pag-ibig at saka PhilHealth po. Sandali lang po. Sir Alejandro, totoo? Ako po, wala pa, sir. Okay. Wala pa raw po si Wala Alejandro. pa po. Now, mamaya na po yung benefits, sir. 6 months Ang pasahod niyo po sa inyong mga trabahador, sa inyong mga manggagawa, is only 360. At alam niyo po, ang minimum dyan sa Pampanga is 420. Opo. Tapos 12 oras yung pinagtatrabaho, walang overtime. Sir, may 2 hours break po yan sila, sir. May 2 hours break. Opo. Okay, sige, alisin na natin yung 2 hours break. Di meron pa rin silang 2 hours overtime plus wala pa rin kayo sa minimum. Opo. Oh, bakit ganon, sir? Sir, bali, sir, pwede nyo po, sir, kausapin yung ano na lang, sir, yung para mapaliwanag po ng sekretary namin, sir. Bakit Kasi, sekretary? sir, Dapat ikaw dahil ikaw manager eh. Anong alam ng sir, sekretary? Manager din po yun, sir. Bali, siya po, dalawa po yung hawak niya po, sir. Secretary area manager din po yun, sir. Secretary, area manager. Ikaw, sir, magkano pong sahod nyo, sir, bilang area manager? Ngayon, sir, umabot po ako ng, sir, 800 to 1K po, sir. O, kita mo yan? Ang sarap ng buhay mo, ang sarap ng kinabuhi mo. Po, sir, 5 istasyon po yung hawak ko po, sir. Mas okay pa yung nila, sir, kasi 5 istasyon po yung iniikutan ko po, sir. Regardless, sir, at least ikaw ay nasa above minimum. Whereas ito mga pobre mo, ito yung kumakayod, ito yung nilalagay nila sa panganib ang kanilang buhay. Ito na nga, na-hold up, buti nga, wala nangyari sa kanila. And yet, sila pa yung pinakamababang sahod. Dapat yung nagpapakuya-kuya ko, yun yung dapat ang mababang sahod. Opo. Oh, tapos sir, bakit po kinaltas yung Sir, perang hindi na po hold ako up? Wala ho ba kayong Sir, security hindi- guard? Sir, hindi po ako nagpapakaltas yan po, sir. Bali, sir, sumusunod lang po. Hindi rin po ako nag-decide lang po, sir, na magpakaltas po sa kanila. Kahit tanungin mo pa po sila, sir, hindi po ako nag-decide niyan na magpakaltas po. Sandali po. Sir Alejandro, sino pong may promotor nito na kaltasan kayo sa sweldo ninyo dahil dun sa na-hold up na pera? Yung may-ari po. Anong pangalan po na may-ari? Co-owner po, si Sir Miguel po ang nagsabi. Sir Miguel. Nakaltasan na ho kayo, Sir Alejandro? Pakisabi po kay Sir Miguel, pakisoli po yung pera na nakaltas. Sir, wala po sila dito ngayon po, sir. Bali, hindi ko po alam kung saan sila nag-duty po ngayon, sir. Kasi umiikot din po sila, sir. Alam ko, sir. Hindi mo alam kung nasa ngayon mga amo mo. However, I'm sure meron kang access sa kanila, meron kang numero nila, pakitawagan Opo, na po. sir. Sabihin niyo po, tumawag Meron po, ako. meron po. Good. Sabihin niyo po, tumawag ako at nanggagalaiti po ako dun sa nangyayari na kinakaltas sa kanila o kinaltasan sila dun sa perang na hold up sa stasyon. Ako, sir, kasi, sir, wala naman po akong, dyan sa halimbawa, sir, yung nangyari po, sir, hindi ko po access yun, sir, na sila, sir, kasi kahit sa akin, sir, lapag na po sa loob yan sa akin, sir, nakakaltasan po kasi ako, nagtatrabaho na din po ako. Yes, sir. Naintindihan ko, sir. Nagtatrabaho ka rin lang. Okay, manager ka Apo. nga. Pero nagtatrabaho ka lang. Pero ang sinasabi ko ngayon, sir, pagsabihin niyo po yung amo ninyo, dahil alam ko naman may access kayo dun sa inyong amo, direct access. Opo, meron po. Okay, na pakibalik lang po yung perang nakaltas na sa kanila. Wala na nga sa minimum, tapos kakaltasan pa nung nagkaroon ng Apo, aberya apo. na hindi naman nila kasalanan. Di ho ba? Opo. So para hindi na ho kayo ma-hold up next time, maglagay kayo ng mga security guard sa inyong gas station. Opo, sige po. Sabihin ko na lang po sa boss po namin, sir. Sige sir, pati yung sir, yung 270 pesos per day na difference, Apo. pakiredy na rin sir, sasamahan po namin sila sa Dole, doon tayo magkita-kita. Ano sir? Bali, sir, yung lang yan, sir, mag-assist po sa kanila. Sir, yung HR namin po, sir, at saka yung area manager namin, yung secretary po. Sir, kaya nga binibigyan kita ng heads up. Okay? Apo, Kasi yung apo. secretary sir ay makipag-usap sa amin at salamat po nakipag-usap kayo sa amin. Binibigyan kita ng heads up para pagsabihan po kung sino man yung taong dapat kinakausap dyan o decision maker. Okay? Apo, apo. Na A, yung mga nakaltas na na-hold up na pera, ibalik. And then B, Apo, apo. yung difference na 270 pesos na hindi nabibigay sa kanila kada araw, pakibalik din. At doon po tayo magbigayan sa Dole, doon ho magsolian ng pera. Okay, sir? Okay po, sir. Bali, sabihin ko na lang po sa HR namin, sir, at saka sa boss po namin. Opo, paki-heads up lamang po, sir. Before Friday, Opo, sir, sige po. ang appointment natin sa Dole, sir, sa isang bukas, sir, ha? Opo, sir, sige po. Director Geraldine Panlilio, Regional Director, Dole Region 3. Director, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rafi. Director, pag na-hold up po yung isang establishmento, legal ho ba yun na yung perang na-hold up sa establishmentong yun, ikakaltas sa sweldo ng mga empleyado? Hold up po yun. Wala pong kasalanan ng mga tao. From the word na na-hold up, ibig sabihin, iba po ang gumawa.
So hindi po yun dapat kasama sa ikakaltas sa mga tao dahil wala naman sila kasalanan. Yun. Una sa lahat, hindi po talaga pwedeng kaltasan sa ano ng mga kung ano-ano ang sweldo ng mga tao, pera na lang po sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Very good. So, Director, sa tulong po ninyo, pumayag naman po itong area manager, sabihin daw sa may-ari, makita-kita na po dyan sa inyong tanggapan para maibalik po yung mga pera na kaltas at saka yung mga kulang sa sweldo. Hindi po kasi binibigyan ng minimum at the same time, wala ring overtime pay na ibinibigay. Sige po, mas maganda po yan kung willing naman po ang company na ibigay po yung kinaltas sa kanila at lalong-lalo na po yung hindi tamang pasahod dahil sabi po niya ng ninyo ay less than the minimum. So, okay po sa amin, mas appreciate po namin na makita po ang dalawang parties sa Opo. aming opisina at doon ay mapag-usapan kung ano po yung dapat na tamang pagpapasweldo sa kanila. Opo. Kung yung kulang pong sweldo, lalo na po 12 hours po silang nagtatrabaho, no po? Opo. So, kailan po ba namin i-expect ang kanilang pagpunta sa aming opisina? Siguro po bang Friday, Director, ma'am? Diyan na po magsusulian ng pera. Isusuli na po yung mga nakaltas. Sige po. Okay po. Salamat po, bukas Director. naman po ang opisina namin para dyan. Thank you Salamat po. din po sa inyo. Thank Gandang you hapon po, Director. Thank you po. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye po. Sir Gerald, ha? Friday, Sir Gerald, pakiready na po yung mga pera nila, ha? Sige po sir, kausapin ko lang po yung boss mo namin sir, saka yung sa ano po, yung HR po namin. Opo. Kasi sir, pag hindi po natupad itong pag-uusap natin, alam niyo naman po siguro, madali ako manggagalaiti kapag meron ako nakitang naapi, na agrabyado, nadidihado nating mga malilit na manggagawa. Di ho ba, sir? Opo. Thank you po, sir, ha? Magandang hapon po, sir. thank you Sir Alejandro, Yes po, sir. una yung pong nakaltas na pera dahil dun sa na-hold up, na nawala, yun po yung may babalik. Okay? Magkano nakaltas sa inyo, sir? Sa ngayon, sir, 500 muna kasi wala po talagang wala na po akong masahod nun, sir. Bakit wala kang masahod? 500 po ang kinaltas nun. Bali, di ba may balance pa po ako na 3,600. Opo. So, parang installment, kinakaltas-kaltasan kayo. Opo, ganun po. Every week po. Teka muna, naghati-hati kayo, tig 4,000? Opo. Actually, sir, hindi lang po kami yung na-hold up nun. Bali, meron pang naunang istasyon sa amin, yung ibang ano namin. Ganun din po yung ginawa. Nakaltasan din po sila. Mas malaki po yung nakuha sa kanila. Nasa 20,000. Whew. So, meron pong nakaltas na sa inyong perang 500 pesos bawat isa sa inyo. Yun po ibabalik sa Friday. Pero ang pinaka-good news po rito, yung 270 pesos kada araw na nawala po sa inyo na hindi na ibigay, yan po yung maibibigay sa Friday. Okay, sir? Sige, sir. Sige, sasama namin kayo doon, sir, ha? Opo, sir. Sige, Thank you po. wag mo ibabang telepono, sir. Kakausapin kayo ng mga staff. Thank you, sir. Sabi ng isang netizen, and I agree. Sabi niya, yung amo ng hold up. Opo. Mas nauna pa nga daw po. Sabi ng netizen, nang hold up daw si amo. Sino hinold ng amo? Yung kanyang mga empleyado. Pagkatapos, hinold up si amo ng mga tunay na hold upper. Ang ginawa naman ni amo, nang hold up ulit sa kanyang mga empleyado. 2 beses nang hold up daw si amo sa kanyang mga empleyado. Ayan, sabi naman netizen. O nga naman ano, ulitin ko ha, si amo, hinold up niya yung kanyang mga empleyado dahil hindi binigay yung mga sweldo na tama, kinukupitan. Pagkatapos, si hold upper, hinold up si amo. Sabi ni amo, teka muna, babawi ako. Imbis na babawi si hold upper, pakulong niya hold upper, ha? Bahala na kay hold upper, hindi ko ay kilala kung sino kayo. Hold upin ko na lang ulit yung aking mga empleyado. Kita mo yung kabalastogan na yan. Di ba? Yung mga mahirap nating kababayan, mabilis na lapastangan yung kanilang mga karapatan. Yan ang palagi naming sinasabi po rito. Pag si amo po kumupit sa kanyang mga empleyado, the most that can happen, pagdating sa dole, tulad nito, pag-uusapin sila, and then ibabalik yung pera, huwag mo na ulitin. Tapos. Pero subukan niyo po itong mga gasoline boy na nagsumbong sa atin. Halimbawa na lang, kumupit ito ng 500 pesos sa kaha. Nakita ni amo, may CCTV. Kulong agad to sa maniwala ka sa hindi. Tatawag ito ng pulis at yung pulis dadalhin sa presinto, itong mga gasoline boy, and then didiretso sa inquest fiscal at dahil walang PAO lawyer na magrepresenta sa kanila, public attorney's office, most likely wala, tuloy-tuloy sa kulungan. Qualified theft. Ma-idol yung isang comment, oh. Mas matindi mang hold up pa, idol, monthly. Sabi ni Lucky Bird. Oo nga naman. Hindi, actually, Lucky Bird, hindi monthly, daily ang pang-hold up nitong amo sa kanyang mga empleyado kasi everyday 270 ang nawawala everyday na hold up yung mga empleyado. Pag mayaman, lalong yung mayaman. Pag mahirap, lalong naghihirap. Instant karma, sabi ni Sunny.
Hindi. Hindi instar karma. Hindi po eh. Karma na saning na-hold up siya tapos yung pera nawala sa kanya. Hindi. Yung na-hold up sa kanya, hold upin niya sa kanya mga tauhan. Binawi niya lang sa mga tauhan niya. Di ba? Opo, binawi niya lang. Buti nga nagsumbong sa atin mga to, napigilan natin. Dahil kung hindi, well, nakakaltas na nga sila. 500 pesos na yung nakakaltas sa kanila eh.